Malabon City, Manila, Philippines. Houses here are built above this polluted river. Mainly, the source of income of the family who lives here is through fishing. And we're not here to see a fisherman. But this 44-year-old blind man. Boro light. Oy, ito ka. Ako po si Russell, 44 years old, 6 years old po ako nabulag. Ako po bumubuhay sa pamilya ko, sa pamangkin ko, sa nanay ko, tsaka sa tatay ko, at sa mga kapatid ko. Sa mga kapatid ko. 6 years old po ako na walang paningin. Kinder ko lang po ako noon, kaya minto na po ako sa pag-aaral. Kuya Russell, may asawa na po ba kayo? Wala. Sino po kasama niyo sa bahay? Mamagulang ko. Nanay, tatay po. Meron pa po kayo ibang kasama? Meron, mga pamangkin. Tsaka kapatid kong isa, yun. Kuya Russell, saan po kayo pupunta ngayon? Magkatrabaho na ako para may pambili ng bigas sa bahay. This is how Kuya Russell looks for his customers. Pagkamasahe po ba kayo? Hindi, walang pera eh. Yan na, Kuya Russell. Kamakit. Ito si nanay yun. Pagkamasahe po ba ako kayo? Hindi, anak, walang pera. This is Aling Lydia. This is Kuya Russell's mother. Magmamasahe po kami. Tao po! Tao po! Tao po! Ay. Ay, ito na, oy. Pagkamasahe po ba kayo? Sige. Meron ng customer si Kuya Russell. Ito yung isa sa mga customer o kliyente ni Kuya Russell na minamasahe niya. Ito po yung buhay ko araw-araw. Lagi po ako nagmamasahe. Yung likod ko yan, sumasakit pirmi eh. Kaya pinahilit kong pirmi yan. Parang may rayuma kasi ako eh. Bali, regular po kayo nagpapamasahe kay Kuya Russell. Lagi ako siya sa kanya nagpapamasahe. Okay naman po magmasahe si Kuya Russell? Nyari ang hanap buhay ko sa pangisda. Kaya minsan nalalamigan yung katawan kong yan. Kaya nagpapamasahe ako sa kanya. Kuya Russell, bali, magkano po yung singil niyo kapag nagmamasahe? 40 pesos lang. 40 pesos po. Sa isang tao lang po yun. Oo. This is the only job that he knows. Kuya Russell, ilang taon mo na po ginagawa yung pagmamasahe? Hindi, 20 years ako nag-start nito eh. Bali 24 years na ako nagaganto. 24 years. Kaya meron na po kayong mga regular na customer. Meron. Rosel, salamat ha. Opo. Salamat din po. Ipambili na tayo ng bigas na eh. Salamat. Salamat. Uwi na kami. You can see on his face how happy he is. Diniras mo.
It's very difficult to work in this kind of situation. Paano nyo Russell pag wala si nanay niyo po? Sino po kasama niyo? Ako lang. Kayo lang po. Oo, ako lang. Paano po yan? Napakahirap ng daan. Siyempre, nag-iingat naman ako, tsaka inaano ko yung daan. Nakakapaka ako na lang. Napakabalang po. Oo. Wala po ba kayong parang yung tinatawag ng code? Meron. Alas hindi ko minsan ko lang ginagamit yun eh. Pagka gusto kong gamitin, kasi nailang ako sa mga daan ng kasi dito eh. Yan po Kuya Russell. Sige, okay. Kuya Russell, parang ang hirap ng daan dito. May mga tubig pa. Nahulog po ba kayo minsan? Minsan, nalalaglag ako dito. Nalaglag po kayo? Oo. Ano po nangyayari kapag nalaglag po tayo? Minsan meron nakakita sa akin, may tumutulong, tulungan ako. May tumutulong naman. Pero Pero kadalasan naman po, nakakadaan po kayo na maayos. okay lang kasi minsan maraming tao dito eh, tutulungan nila ako. Kumita si Kuya Russell ng 50 pesos na usually 40 pesos lang. Kuya Russell, saan na tayo pupunta ngayon? Okay na. Kaya tayo. Para, bibili na po ba tayo ng bigas? Oo, bibili na. Kasi, Sige po. Samahan ko po ulit kayo. At ulit. Tapos, bababa ko yun. Mas kabisado pa ni Kuya Russell yung daan. ito po yung kapatid ko. Hello po, ate. Ako yung kapatid niya. Kaya, pagpamasahe ka na ba? Oo. Pabili na tayo ng bigas niya. Oo, meron. Ito, ito yung bahay namin. Papasok na kami sa bahay namin. Pwede po ba kami sumama? Pwede. Salamat po. Ito yung tindahan natin. Ito po yung tindahan namin. Balit nga lang po. Pero okay naman. This is their house, and they have a mini Pasok store. na kayo. Pasok na kayo dito. Okay na. Ito po yung tatay ko. Dati po si Mangingisda na stroke po siya. Their house is made of scrap woods, which are not safe for everyone, because their house is built above the river. Balik ate, paano po yung paliguran nyo? Halimbawa, yung pag CR po, pagpabawas. Ito po, dito po sa may kahoy na po na meron puwang, inaangat po namin yan. Diyan po kami dumudumi. Tapos po, pagka lumaki na po tubig yun, umaagos pa po siya pupuntang labas. Yun. Diretso na po sa iyo. Ako po si Nene, kapatid ni Russell, na tinutulungan niya. Siya po nagpapakain sa aking 5 anak. Kasi po nakakulong po yung asawa ko. Siya po nagbibigay ng mga pangangailangan na anak ko, baon. Pag wala pong gatas. She doesn't have a permanent job. Dito po kami sa sahig natutulog. At sila po ang mga anak kong kasama tutulog. At mga magulang ko po kasama kasi natutulog. Sila yung tinutulungan ko kaya nagtitrabaho po ako. Kasi nakakulong po yung asawa niya. Ilan po kayo magkakapatid, Kuya Russell? 5 kaming magkakapatid. Kuya Russell, nagbabayad po kayo ng kuryente dito? Hindi po. Jumper po kasi kami. I cannot blame them for having an illegal electricity connection. Nanay, kamusta naman po? Nakita ko po meron kayong maliit na tindahan. Pag kumita ko siya ng konti, binibili namin ng paninda, kahit paano. Kapag yung asawa ko nga may sakit pa, yung maintenance niya.
Yun, nanghihingi lang ako kahit saan-saan. Sa mga center, gano'n. Kuminsan, pag walang gamot, yung bibili ako. Kahit tipid na tipid kami sa pagkain. Basta may kanin lang kami, okay. May sitsarong bangos. Okay na, tuyo. Bali na, ito po yung pinakaulam ninyo. Oo, Chichirya. sitserya. Hindi po siya yung chicharon. Oo, sitserya. Chichirya siya. Bali, ilang beses po kayo sa isang araw kumain? Minsan, isang beses lang talaga. Kain kami. Pero minsan talaga, wala talaga. Mga bata lang sinusurvive namin kahit paano. Yung mga bata. Mga bata. Pero ganito lang din po. Oo, ulam namin ganyan. Tuyo. Imagine how hard for them to survive every day. So, hindi po ba sila nagkakasakit kapag ganyan lang po yung ulam? Nagkakasakit din po. Nung nakaraang pong linggo, ito rin po anak ko, sinugod ko po sa dagat-dagatan kasi nagkasakit po siya ng UTI. Sa sobrang chichirya po. Opo. Bali ngayon ate, yung bigas nang galing po ngayon kay Kuya Russell. Opo, galing po sa kanya, galing po sa pagmamasahe niya po. Yun po ang binili namin bigas. Yung tanghalian po. Ang halian lang po yun. So magmamasahe pa po siya ulit para po may panghapunan o para sa kinabukasan. Opo, kung may tatawag po sa kanya ngayon, ayun po ang magiging hapunan namin sa gabi. Kung meron po. Kuya Russell, magmamasahe ka pa po ba ulit? Oo. Nakakailan po pa tayo? Minsan dalawa, kumikita lang ako ng 80 pesos. Nay Lydia, tanong ko lang po, ano po pala naging dahilan ba't po nagkaroon kapansanan si Kuya Russell? Kasi napansin ko po si ate, wala naman po siyang kapansanan. Lagi siya nilalagnat, isang buwan siyang may sakit, tapos bumabagyo noon. Wala po kaming pera. Gustuhin ko man siya ipadoktor, wala ko kaming ipapagamot. Bali bata pa po siya noon. Bata pa siya, 6 na taon siya noon. Ano po yung nalaman na sakit niya? Nung may nagbalasakit sa amin, dinala nila sa ospital, ang sabi ng doktor, TB meningitis. Imbis na sa baga, napunta po sa otak. Kaya po nadama yung paningin. O kaya nadami ang paningin niya. Saka sabi ng doktor, sa sobrang tagal na nagkasakit, Kasi hindi niyo po siya nadala. hindi namin nalala kaagad. Tapos sabi sa akin ng doktor nga kung dinala mo kaagad, hindi mangyayari yan, mabubulag siya. Kuya Russell, nabanggit po ni nanay na bago po kayo mag 6 years old, nakakita pa po pala kayo. Ano pong pakiramdam na bigla lang nawala po siya? Masakit kasi nung una nakakita ako, tapos nung bigla ko nawala ng paningin eh. Kasi siyempre nalungkot ako nun. And siyempre nung nagbuhat ka na nakakita, tapos bigla ko mawala ng paningin. Siyempre malulungkot ako. Malulungkot ka nun. Kasi meron kang paningin, nakikita mo lahat, tapos bigla mawala ng paningin. Parang yung mundo mo biglang dumilin. Pero hindi naman sa akin, okay lang naman sa akin. Ay, hindi po yun hadlang para... Ito lang yun para mawala ng pag-asa. Kuya Russell, paano po pala kayo nakapag-aral doon sa Masahe? Bali, may tumulong sa akin yung church namin, yung Edify Christian. Bali, kasi tinanong ako ng pastor namin kasi sabi ng pastor namin, gusto mo ba mag-aaral? Sabi niya, oo, sabi ko sa pastor namin, gusto ko talaga mag-aaral. Sabi ko, sige, tutulungan ka namin, nahanap ka namin ng school. Yun nga po, nung nakakita sila ng school, tinulungan nila ako, nilakad nila yung ko. Tapos sila nagpa-aral sa akin sa loob ng 1 year. Kaya lang hindi ko natapos yung 1 year, may 6 months lang po. Kuya Russell, ano po gagawin natin dito? Bali, hintayin natin yung customer ko dito kasi dito dumadaan yun. Dito po. Sasalubungin niyo na po siya. Ano yun kuya? Whole body ba yun? Or Full body yun. whole body? Pag whole body po pala, magkano ang binibigay sa inyo? Bali, nasa 50 siya. 50? Oo. So,
kailangan at least makadalawa po kayo para may 100. So, samahan natin si Kuya Russell, antayin yung customer. Kuya Russell, tanong ko lang din, saan na or gano'n nakalayo yung napuntahan mo para magmasahe? Nakarating ako ng monumento. Monumento. Oo. Ba't po kayo nakapunta doon? Para maghanap ako ng trabaho kasi nabalitaan ko kasi yung doon yung mga kasama ko yung iba, doon silang titrabaho. Kaya nagpunta ako doon para kapagtrabaho din ako doon. Ano po nangyari nung nakapunta kayo? Nung nakapunta ako doon, naano ako sila, wala naman sila doon. Pero naghintay ako doon ng after 2 days. 2 days? Oo, hintay Nandun ko lang sila. kayo ng 2 days? Oo. Eh kuya, bakit po kayo doon nagstay ng 2 araw pa? Kasi may sakit nga pamangkin ko noon, kaya naghintay ako doon. Habang naghintay doon, may nagpapamasahe sa akin na yun. Kahit magkano lang ibigay nila sa akin, okay lang kasi may sakit na pamangkin ko noon. Talagang gusto na lang po makauwi. These are the sacrifices that he did for his family. Kaya Russell, Oo. kaya po kami nandito kasi meron po tayong mabuting kababayan na gusto po kayong tulungan, lalo na sa kalagayan po ninyo kahit na nahihirapan po tayo or wala po tayong paningin, nagsisikap pa rin po tayo para makatulong sa pamilya. Ang pangalan po ng tumulong sa atin ay si Kuya Mark at si Ate Rhea. Mga taga, po sila abroad sa Amerika po sila nakabase. Pero mga Pilipino po sila. So, samahan niyo po kami, Kuya. Kunin po namin yung tulong na ipapabot po nila sa inyo. Para rin po sa pamilya ninyo. Sandali ba? Madali ko. Nanay Lidia, Ate Nene, samahan niyo po kami kunin yung tulong na ipinapaabot sa inyo. Ni Ate Rhea at ni Kuya Mark. Maraming salamat sa tumulong sa amin, sa kay Mark at kay Rhea. At sa inyong dalawa, sana pagdubayan kayo ng Panginoon na maraming pa matulungan na mahihirap na katulad namin. Sana po makatulong din po to sa inyo sa pang-araw. Maraming salamat po. Tara po. Medyo mahirap yung daan dito. Makipot, masikip. Tama! Baka minsan maligaw Uy, ka. longgo ito. Buwagan ka. Pasa kami. Tama. Oo, dapat. Nanay Lidia, Ate Rene, Kuya Russell, ito po yung kaninang binanggit ko na gusto pong tulong iparating nila Ate Rhea at saka ni Kuya Mark. Ito Racel, ang dami mong tinapay. Tulong sa iyo ni Rhea at ni Mark. Maraming salamat. Ito. So, kompleto po yan na. Pwede niyo po siyang gamitin sa tindahan ninyo. Maraming salamat po sa kanila at kami natulungan niya kahit malaking tulong sa amin ito. Sa aming pamilya na makatulong sa aming tindahan. Meron din po dito mga delata para hindi na po kumain ng ulam na chichara yung mga bata. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Rhea at Mark po. Maraming tulong po sa amin ito. Ito, Kuya Russell, meron. Maraming salamat sa nagkaloob sa kay Mark and Rhea na nagkaloob sa amin ng tulong. Nawa, patnubayan ka ng Panginoon at pagpalain kayo at nawa, marami pa kayong matulungan na katulad ko. Nanay Lidia, Kuya Russell, Ate Nene, hindi lang po dyan nagtatapos yung tulong na gusto namin iparating. Meron din pong gusto ibigay na cash si Kuya Russell na magagamit po natin. Hindi lang po sa pang-araw-araw, sa mga gamot din po ng tatay at Kuya Russell. Maraming salamat po sa Panginoon at maraming kay Rhea sa kay Mark sa inyong dalawa. Sana patnubayan kayo ng Panginoon. At maraming pang kayong matutulungan na katulad namin. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Pinaulokan niyo po kami makita ang storya ng buhay niya. Maraming salamat po. Sana ho. Isang pamilya na naman ang natulungan natin at bigyan ng kasiyahan, katulad ni Kuya Russell at Nanay Lidia. Panigurado, magagamit nila ito sa pang-araw-araw pamumuhay. Iuwi na natin to. Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Sana marami po kayong matulungan. Maraming sa dinami-daming naghihirap sa mundo. Isa kami sa napili niyo. Maraming salamat. Hindi namin makalimutan. Salamat. Despite his condition,
He urges to provide the needs of his family. They have no money. All they have is one another. As long as they're together, they can conquer all the trials in life.